Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng linggo ay matatagpuan sa Santiago 2, talatang 18 hanggang 19. Ito ang sinasabi, kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako at ikaw naman ay may mabuting gawa. Ito naman ang isasagot ko, paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? Ipapakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamagitan ng mabuting kong gawa. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay Diyos ay napako doon sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat Panginoon sa walang katapusang pag-ibig na inialay mo sa amin. Aming itataas sa iyo ang aming mga kaibigan na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway abutin mo sila o Diyos at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman at ito'y pagalingin mo. Aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa lansangan na sila'y ingatan mo sa mga masasama. Aming din itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na mga mangingisda na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot ng ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito'y iyong pinahinto. Amin din itinaas ang aming mga kapatid na mga magsasaka na sila'y ingatan mo sa kanilang pagsaka upang ang bawat tao ay magkaroon ng pagkain sa bawat hapag. Amin din inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila o Diyos ay magkaroon ng hanap buhay. Salamat Panginoon sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Amen. Ano ang babalang ibinigay ni Santiago sa mga banal? Ipinaliwanag ng ibig sabihin ng nagtatangis pa sa mga tao ay magpakita ng paboritismo sa isang tao o grupo ng mga tao habang tinatrato mo ang iba ng masama dahil sa kanilang mga kalagayan o katangian. Ano ang ilang halimbawa sa ating panahon ng mga individual na nagpapakita ng paboritismo sa ilang tao habang ang iba ay pinapakitunguhan ng di maganda dahil sa kanilang mga kalagayan o katangian? Ayon sa Santiago 2:5-7 na ipinapaliwanag na patuloy na pinagsabihan ni Santiago ang mga banal na nagpapakita ng paboritismo sa mayayaman. Itinuturo niya sa kanila na pinili ng Diyos ang mahihirap na maging mayaman sa pananampalataya at ang tagapagmana sa kanyang kaharian. Ipinaalaala rin ni Santiago na ang mga banal na pinapahirapan sila ng mayayaman at nilalapastangan ng mga ito ang Panginoon. Sa palagay ninyo mga kaibigan, bakit mahalaga na tinawag ang utos na ito na kautosang hari?
anong alituntunin ang matutuhan natin mula sa mga talatang ito tungkol sa pakikitungo ng matapat na disipulo ni Jesucristo sa mga tao. Ang matatapat na disipulo ni Jesucristo ay minamahal ang lahat ng tao, anuman ang kanilang mga kalagayan. Noong kanyang mortal na ministeryo, paano naging halimbawa ang tagapagligtas ng isang taong nagmamahal sa kapwa, anuman ang kanilang kalagayan? Isipin na ang isang taong nagsisikap na mahalin ang lahat ng tao, anyayahan ang ilang mga tao o mga mananampalataya na ibahagi ang kanilang mga naisip kung sino naisip nila at bakit. Isipin kung paano nila pakikitunguhan ang ibang tao. Hikayatin sila na maghanap ng mga pagkakataon na matularan ang pagmamahal ng tagapagligtas sa iba. Kunwari, narinig nila ang isang tao na matapos marinig ang turo ni Santiago tungkol sa pagmamahal sa lahat ng tao, ay nagsabing wala namang masama kung paborito natin ang ilang tao at pakitunguhan nang di maganda ang iba. Sinabi pa ng taong ito na kung tutuusin ay may mas masama pa tayong nagagawa kaysa rito. Sa Santiago 2:9-10, tahimik na sumabay sa pagbasa na inaalam kung bakit seryosong bagay ang hindi magmahal sa lahat ng tao, anuman ang kanilang mga kalagayan. Bakit seryosong bagay ang hindi magmahal sa lahat ng tao, anuman ang kanilang mga kalagayan? Ang katotohanan, ang matutuhan natin sa mga itinuro ni Apostol Santiago mula sa mga talatang ito, kung nakagawa tayo ng kahit isang kasalanan, nakakasala tayo sa harapan ng Diyos. Ayon sa Santiago 2:10, ano ang walang hanggang ibubunga ng paglabag sa kahit isa sa mga utos ng Diyos? Tayo ay parang makasalanan sa lahat. At dahil dyan, ay nagiging marumi tayo. At sa mga tuwid, ay hindi makapanalahang kasama ng Diyos. Bakit makakaroon pa rin ng pag-asa kahit hindi na tayo malinis na makakasama ang Diyos dahil sa ating pagsuway sa Kanya? Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita na aming napagbubulay-bulayan sa magandang umaga nito. Dalangin namin, O Diyos, sa araw na ito, nabigyan mo kami ng magandang panahon upang kami ay manambahan sa iyong iglesia. Upang kami, Panginoon, ay makapagpuri, makapagpasalamat sa loob ng isang linggong ibinigay ninyo sa amin. Isang araw lang sa inyo, Panginoon, upang kami ay mananambahan, mag-aral ng iyong mga salita. Panginoon Hesus, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami na inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo. Kahit hindi kami karapat-dapat, makakaasa po kayo na hindi po namin sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu Santo. Amen.